Amen. Amen. Lahat po tayo magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang nga po, mamaya na mahal. Tayo po'y panandali ang manalangin. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Tayo po'y magkaisa munang manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami pinagpupuri, nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na pinagkalumali sa amin, mahal Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na sambahin at purihin ka, paglingkuran ka, mahal Panginoon. Salamat po sa pagtanggap mo ng aming mga papuring awitin, sa aming mga inialay sa iyo, mahal Panginoon. Lalo tigit sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, nagpupuri po kami, nagpapasalamat. At minsan pa, mahal Panginoon, patuloy po kaming nagsusumamo sa iyo, mahal Panginoon. Pagpalain mo po yung mga banal na salita, O Diyos. Patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, mahal Panginoon. Turuan mo po kami, mahal Panginoon, hallelujah, na hindi lang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, matanim sa aming isip, sa aming mga puso, ang iyong mga banal na salita, mahal Panginoon. Kumilos ka sa aming buhay, mahal Panginoon. At idinadalangin po namin kayo maglagay naman sa tama sa aking bibig, sa ganaan wala akong magagawa. Pagpalain mo bawat sa amin, O Diyos, at aming sinasaway ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Sa malakas na palakpak, maminamahal. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede na po tayo makabalik sa ating inupuan. Maminamahal, habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata dito sa Mateo 21, talatang 14 hanggang 21. Tapos itataas natin ng verse 7 and verse 8. Ako po muna yung nagpapaabot po ng pagbati sa lahat ng mga minamahal na mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga minamahal, mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa ating beloved choir members, instrumentalists, sa lahat po ng mga minamahal ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kapatiran natin nanonood sa ibayong dagat, at nagpapaabot din po kung dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, na siya pong nangunguna sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganyan din sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, ang pagbibigay ng kalulatian ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Isang malakas na palapak muli, maminamahal, sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi buksan po natin ang ating mga talata, maminamahal. Revelation 21, verse 14 up to 21. Itaas natin ang verse 7 and verse 8. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talata po ay 14 hanggang 21 at balik ng 7 hanggang 8. Dito po sa 14. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito ay 12 pangalan na 12 apostol ng Kordero. At ang nakikipag-usap sa akin ay may panukat ng tambong ginto upang sukatin ang bayan at ang mga pintuan nito at ang kuta nito. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang at sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. At sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko ayon sa sukat ng tao sa makatwid bagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay safiro, ang ikatlo ay kalsidonia, at ang ikaapat ay esmeralda. Ang ikalima ay sardonika, ang ikaanim ay sardiyo, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay krisopasyo, ang ikalabing-isa ay hasinto, ang ikalabing-dalawa ay amatista. At ang 12 pintuan ay 12 perlas. At bawat pinto ay isang perlas. At ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganganinag na bubog. Dito po sa 7 hanggang 8, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito.
at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklan-suklan at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay ang dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siya ikalawang kamatayan. Amen. 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 Mga minamahal, going to heaven and going to hell, it is not an accident. It is your choice. Ang pagpunta sa langit, mga minamahal, at ang mabulid sa impyerno, hindi po aksidente. Ito ay choice mo. Ito'y pagpili ng tao, mga minamahal. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang gumaganap ng kanyang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kaya hindi biro, mga minamahal, ang mapunta ka sa langit. Wala nang pinakamapalad sa lahat ng mapalad na nabuhay sa buong mundo, mga minamahal, kundi ang mga taong mapupunta sa langit. Sa langit, mga minamahal, kung paano nakasulat ang mga pangalan ng mga 12 apostol. Bawat haligi ng langit, nakasulat ang pangalan ng 12 apostol. Sa atin, mga minamahal, bawat mansyon natin, sabi ng banal na kasulatan, in my Father's house are many mansions. Kahit lahat ng tao, mga minamahal, mapunta sa langit from generation to generation. Lahat ng taong nabuhay sa mundo, mapunta sa langit. Kayang bigyan ng Diyos ng mga malalaking mansyon sa langit dahil sa kanyang kapangyarihan. Napakaluwag ng langit, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, in my Father's house are many mansions. Kaya kung ikaw ay gusto mo magkaroon ng sariling lupa at bahay, pagsisikapan mo. Magpapamember ka ng Pag-ibig. Lahat ng paraan gagawin mo, gagastos ka. Kung ano ang mga requirements, kung ano ang mga inihingi para magkaroon ka ng sarili mong bahay at lupa. Dapat, mga minamahal, kung gusto mong magkaroon ng kaharian sa langit, kung gusto mong magkaroon ng mansyon sa langit, kinakailangan mo ring magsikap. Kinakailangan sundin, mga minamahal, ang utos ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, makitid at makipot ang daan sa langit. Kaunti nakasusumpong nito, ngunit malapad at maluwag ang daan patungo sa kapamakan sa impyerno. Ngunit maraming nakasusumpong niyaon. Mga minamahal, lahat ng tao gusto ng langit. Kahit isa rito, mga minamahal, sa mga narito ngayon, walang gustong pumunta sa impyerno. Walang magkakagustong mapunta sa impyerno. Kahit yata pinakamasamang tao sa balat ng lupa, walang magnanais mapunta sa impyerno. Pero maraming gustong pumunta sa langit, mga minamahal. Pero ayaw nilang sumunod. Ayaw sundin, mga minamahal, kung ano ang hinihingi ng mahal na Panginoon sa langit. Kung paano ka makarating sa langit. Kailangan sundin mo. Sabi ng Biblia, without peace and holiness, no one can see the Lord. Kung hinihingi niya ang kabanalan, magpakabanal tayo, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang banal ay magpapakabanal. Ang matuwid ay magpapakamatuwid, ngunit ang makasalanan ay lalong magpapakasama. Kung hinihingi ng Diyos, mga minamahal, sundin mo ang utos niya, makitid at makipot ang daan patungo sa langit kahit mahirap. Sinabi ng Acts chapter 14 verse 22, kinakailangan mong pumasok sa kaharian ng Diyos, mga minamahal, sa pamagitan ng kapigatian, makitid, makipot.
may hirap, may pagsubok, may kinakailangan kang tiisin, may kinakailangan kang tanggihan. Going to heaven and going to hell is not an accident. It is your choice. Kung napunta ang tao sa langit, mga minamahal, pinili niya yun. Dahil ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi tayo pinipilit, hindi tayo, mga minamahal, pinupuwersa para papuntahin tayo sa langit o tayo, mga minamahal, ay itapon sa impyerno. Gusto niya, ang sabi ng banal na kasulatan, whosoever will. Gusto niya, mga minamahal, yung gusto. Sinabi ng Biblia na iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos. Kung gusto mo ng langit, piliin mo sa araw na ito. Choose you this day, sabi ng Biblia, piliin mo sa araw na ito. Ang kaligtasan, maminamahal, ay laging ngayon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Huwag mong iasa yung kaligtasan mo sa mga loved ones mo, sa mga kamag-anak mo, pagkatapos mong mamatay, may magpapadasal sa iyo. Hindi po ganun ang kaligtasan, maminamahal. Ang kaligtasan ay ngayon. Laging ngayon. Kahit Kristiyano ka na, laging ngayon ang kaligtasan. Pag nanlamig ka ngayon, sabi ng Biblia, kalilimutan ng Diyos ang kainitan mo noon. Ang titignan niya, yung malamig ka ngayon. Ang Diyos ay laging nakatingin sa present. Pag ikaw ay nagpakainit ngayon, kalilimutan ng Diyos ang panlalamig mo noon. Ang iyong pagpapabaya noon, ang titignan niya, mainit kang naglilingkod ngayon. Kaya huwag nating pabayaan, mga minamahal, ang ating kaligtasan. Hindi biro, mga minamahal, pag napunta ka sa langit, sabi ko nga sa iyo, wala nang pinakamasaya at pinakamapalad na tao, kundi ang mga taong napunta sa langit. Hindi ka man nagkamit dito ng magandang bahay, hindi mo man naranasan dito sa mundo ang pagkain na masarap na pagkain. Mamuhay ng sagana katulad ng mga ginagawa ng mga taong mayayaman. Nakatulog sa mga malalamig na tulugan, mga nakahiga sa malambot na higaan. Nakasakay sa mga magagaran sasakyan, hindi mo man maranasan yan, maminamahal. Daig mo pa ang mga nakaranas ng ganun kapag napunta ka sa langit, hindi masayod na kagalakan. Hindi ka na mamamatay, hindi ka na tatanda. Age is just a number. Bibilang ka ng daan-daang libong taon, pero ang edad mo, 18 years old lang ang itsura mo. Hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit, hindi ka nakakayod para kumain. Kaya kinakailangan mong pagsikapan, maminamahal, dahil sabi ng Biblia, ngunit sa mga duwag, ngunit sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, kaya nga itinuturo namin sa inyo na ang babae huwag magsuot ng kasuotang panlalaki dahil yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kaya tinuturo dito sa ministeryo natin na ang lalaki huwag iibig sa kapwa lalaki sapagkat karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Yan po, mga minamahal, ay karumal-dumal sa mata ng Diyos. Lahat ng karumal-dumal, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kahit sabi mong choir member ka, kahit sabi mong ikaw ay manggagawa. Pag ikaw ay homosexual, lalaki ka, nakikiapid ka sa kapwa mo lalaki, sabi, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya itinuturo dito lahat. Ang mga babae dapat, pag may asawa ka na, huwag ka nang makirelasyon sa iba. Ang asawa mo ang dapat mahalin mo. Dahil pag ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki, Kristiyano ka, kahit Kristiyano ka, itapon ka ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Sabi, ang mga nakikiapid ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang mga nangangalunya, yung hindi pumapasok, maminamahal, sa holy matrimony, nagsasama kayong mag-asawa, hindi kayo kasal. Consider yan na kayo ay mga nangangalunya. Ang may mga lalaki na may mga asawa na nakakaroon na relasyon sa iba, may asawa ka na, yan po'y pakikiapid. Pero pag dalaga ka, ginagawa nyo, ang ginagawa ng mag-asawa, lalaki at babae, yan po ay fornication. Yun yung sinabi ng Biblia, maminamahal. Ngunit sa mga duwag, sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mapakiapid,
sa mga mamamatay tao, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga minamahal ko, hindi ka pipilitin ng Diyos na umakyat sa langit kung ayaw mo. At hindi rin gagawin ng Diyos, maminamahal, na ibulid ka sa impyerno dahil galit siya sa iyo. Hindi. Going to heaven and going to hell is not an accident, it is your choice. Kung gusto mo ng buhay, kung gusto mo ng buhay sa piling ng Diyos, sinabi ng Biblia, piliin mo sa araw na ito na ikaw ay sumunod sa kanyang mga utos, iibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo. Piliin mo ngayon upang magmana ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Basahin natin Deuteronomy 30 verse 19 up to 20, mga minamahal. At isunod natin ang Mateo 25, talatang 41, talo ng 46. Dito po sa kalat ng Deuteronomio, kabanatang 30, talatay 19-20. 19 at 20. Sabi dito, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Sa 20, na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Mateo 25, 41 and 46. Talo ng 46. Dito po sa Mateo, kabanatang 25, talatang 41, talon sa 46. Ganito po ang pagkakasabi, kung magkagaysasabi naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pa sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo, sa kanyang mga anghel, at sa kanyang mga anghel. 46. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, dadapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. 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 Kaya kung susundin natin, mga minamahal, ang mga napapakinggan po natin sa banal na pulpito, hindi po preacher ang sinusunod natin. Ang sinusunod po natin ay ang Diyos. Wala kaming itinuturo dito, mga minamahal, na galing sa amin. Wala po kaming alam. Binabasa lamang namin ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sabi, kung gusto mo ng buhay, ibig sabihin, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan sa langit, ay iibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ganapin mo ang kanyang mga utos, lumakip ka sa kanya, sapagat siya ang iyong buhay. At ang kalaunan ng iyong araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Kaya ipiliin mo sa araw na ito. Choose you this day. It is appointed unto man once to die, then after this the judgment. Choose you this day. Piliin mo. Hindi mo pwedeng sabihin, mag-decide ako pagkatapos kong makapag-aral. Mag-decide ako pagkatapos kong magkaroon na ng sariling house and lot. Pagkatapos kong mag-asawa ng 3 M, matandang mayaman, malapit nang mamatay. Mag-decide akong maglingkod sa Diyos. Hindi. Piliin mo ngayon. Choose you this day. Ang Diyos nakatingin lagi sa present. Kapag ikaw ay mainit, ngunit nanlamig ka sa paglilingkod sa Diyos, pinabayaan mo ang iyong pagiging Kristiyano, ang pagiging matuwid na anak ng Diyos, kalilimutan ng Diyos ang katwiran mo noon. Ang titignan niya, yung kasalanan mo ngayon. Nasa Ezekiel 3:20. Ngunit kung ikaw ay naligaw, ikaw ay napariwara, nakalimutan mo ang utos ng mahal na Panginoon, naligaw ka,
huwag kang mawala ng pag-asa dahil kung ikaw ay nanumbalik, nagpakainit na maglingkod sa mahal na Panginoon, kalilimutan niya ang panlalamig mo noon, ang pagpapabaya mo noon, ang titignan niya, yung kainitan mo ngayon. Ganun ang Diyos, mga minamahal. Kaya nga, habang buhay may pag-asa. Hindi mo pwedeng hatulan ng isang tao na siya'y ganun, siya'y ganyan. Hindi mo alam, pag sa huling bahagi ng buhay niya, nagpakainit siya, baka mauna pa siya sa langit. Amen? Ang Diyos lagi nakatingin sa present. Pero wag kang pagkampante, wag kang basta magbaliwala. Naisipin mo, matagal pa ang buhay ko, malakas pa ako, hindi pa ako mamamatay, magpapakainit ako pag ako'y may sakit na. Hindi pwede. What is your life? Sabi ng James chapter 4 verse 4, for what is your life? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ano ang buhay mo? Ang buhay mo ay katulad lamang ng singaw, katulad ng usok na sa sandaling panahon ay nakikita, ngunit napaparam. Kaya ang pinakamalas, ang pinakasawing palad sa lahat, mga minamahal, ang mga mananampalataya na once upon a time, mainit naglingkod sa Diyos, ngunit kinalimutan ang utos ng mahal na Panginoon, nagpakabuyo sa kalayawan, nagpakabuyo sa kasalanan, inabutan ng kamatayan. Sayang. Kumbaga sa hinuhulugan nilang hinuhulugan nilang house and lot. Matutubos na, malapit nang matapos, kanila na yung house and lot. Biglang hindi nakahulog, naremata pa. Nabawi pa sa kanila yung hinuhulugan nila, parang ganun. Ang tagal mong nagsikap maglingkod, naranasan mo, nauulanan ka at pagdadalo sa gawain. Naranasan mong nagugutom ka, nag-aayuno ka, humahayo ka. Naranasan mo ang laitin ka, pagsabihan ka ng masamang tao, usiging ka ng mga tao dahil kay Kristo. Pero nagpakatatag ka, nagpakainit ka, hindi ka natinag, nagpatuloy kang maglingkod sa Diyos. Pero dumating ang pagkakataon, dahil sa lalaki, ayaw mo nang maglingkod sa Diyos kasi mag-aasawa ka na. Ayaw niya ng born again Christian. Ngunit dahil sa babae, tatalikod ka na sa Diyos kasi ayaw niya ang ganitong pananampalataya, tatalikod ka na sa paglilingkod sa Diyos. Bigla kang namatay na hindi mo na ipagpatuloy ang paglilingkod mo sa Diyos. Yun ang sinasabi ko sa iyong pinakamalas na tao. Pinakasawing palad sa balat ng lupa. Nasa pintuan ka na ng langit, nakabukas na. Papasok ka na lang, napalabas ka pa. Lumabas ka pa. Nandun ka na sa pintuan. Dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, the true church of the living God, ito po ay pintuan ng langit. Pag ikaw ay kabilang sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, nasa pintuan ka na ng langit. Papasok ka na lang. Magdi-decide ka na lang, papasok ba ako o hindi. Hindi katulad ng iba, mga minamahal, malayo sa pintuan ng langit. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sino magtagumpay ay siya magmamana ng lahat ng bagay na ito. Kinakailangan mong managumpay. Kailangan mo magtagumpay laban kay Satanas. Ang paglilingkod sa Diyos ay gaya ng pakikipagbaka. Para ka nakasagera. Lahat ng pagadlang na gagawin ni Satanas para hindi ka makaakyat sa langit kasi inggit na inggit siya sa iyo. Kasi nasulot mo siya. Yung langit, dati siya nakatira doon, ngayon, inalis siya, ipinalit ka ng Diyos. Inggit na inggit siya sa atin. Kasi ang Diyos ang gumawa ng paraan para makakyat tayo sa langit. Ibinigay niya ang buhay niya, namatay sa krus, nagkatawan tao, maminamahal na bayubay sa krus, para lang tayo makarating sa langit. Para bayaran ang ating mga kasalanan, makarating tayo sa langit. Kaya inggit na inggit si Satanas. Sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 4, ang diablo, si Satanas, ang mga demonyo, nung nagkasala, karakadaka ibinulid sa impyerno. Mula sa langit, bumulusok sila pababa
hanggang sa impyerno upang ilaan sa paghuhukom. Pero tayo na nagkasala, sabi ng Biblia, bumaba ang Diyos na katuhan tao para tubusin muli tayo, maminamahal, sa ating kasalanan. Amen? Yun ang kinaiinggitan sa atin ni Satanas. Diyos ang gumawa ng paraan para mapunta tayo sa langit, samantalang sila, nung nagkasala, karakadaka, ibinulusok mula sa langit hanggang sa impyerno. Sabi dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, basahin po natin. Ikalawang Pedro Kapitulo 2, talatang 4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala sa mga yaon, kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Amen. 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 Kaya maminamahal, sinabi rito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, at yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanik namin sa inyo na huwag yung tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Sa verse 2, sabi rito, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol, kita'y sinaklolohan. Sa araw ng pangailangan, ikaw ay aking pinakinggan. At sa araw ng pagliligtas, kita'y aking sinaklolohan. Narito ang panahong ukol, narito ang araw ng kaligtasan. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Eh sabi, huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, huwag niyong baliwalain. Huwag natin baliwalain, huwag natin sabihin, matagal pa rapture. Magpapalamig-lamig muna ako. Magsalibutan muna ako. Magsuot muna ako ng pantalon. Bababa muna ako sa choir. Makipagkaibigan muna ako sa libutan. Mag-asawa muna ako ng 4 na M. Paano kung halimbawa hindi na umabot, mga minamahal, na ikaw ay kunin ng Diyos? Sinabi ng Biblia, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ang kaligtasan ay lagi ngayon. Sinabi ng Ezekiel 3:20, pag malamig ka noon, nagpakainit ka ngayon, titignan niya yung mainit ka ngayon, kalimutan niya yung malamig ka noon. Pero pag mainit ka ngayon, nagpakalamig ka, kinabukasan, backslider ka na agad. Hindi niya titignan yung nagawa mo noon, ang kainitan mo noon. Ang titignan niya, yung nanlamig ka ngayon. Kasi sinabi ng Biblia, mga minamahal, huwag niyong tanggapin ng walang kabuluhan ang inyong kaligtasan. Ibig sabihin, bigyan ng importansya. Pahalagahan natin, kung kinakailangan tayo papasok sa makitid at makipot na daan, gawin mo! Dahil ang dulo ay buhay na walang hanggan. Huwag kang magpa-easy-easy, huwag kang easy-go-lucky. Huwag mong ipagkasapalaran ang kaligtasan, maminamahal. Sabi ng Biblia, huwag tayong gumaya. Dito sa Hebrews chapter 12, verse 15 up to 16, huwag tayong gumaya kay Isaw. Sa isang platong pinggan, ipinagpalit niya ang kaligtasan. Binaliwala niya ang langit. Pinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay, na ang pagkapanganay, mga minamahal, sana ang magmamana. Mga minamahal, yung binabanggit sa banal na kasulatan, I am the God of Abraham, I am the God of Jacob, and God of Isaac. Dapat yung pangalang Jacob, pangalan niya sana yun. The God of Abraham, the God of Esau, and the God of Isaac. Pero napalitan ng Jacob. Bakit pinalit si Jacob? Samantalang dapat panganay. Panganay dapat ni Abraham, maminamahal. O panganay sana ni Isaac ay si Esau. Pero mga minamahal, ipinagbili niya sa isang pinggang pagkain ang kaligtasan niya. Yung pagiging, yung spirituality. Yung kanyang material at spiritual, pinagpalit niya sa isang mangkok na pagkain. Sabi rito Hebrews 12, 15 up to 16, huwag tayong gumaya dito kay Esau, na dapat siya sana ang nakasulat sa Biblia, I am the God of Abraham,
The God of Isaac and the God of Esau. Ngayon makita nyo walang Esau na nabanggit. Nakalagay doon, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ako ang Panginoon, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Nawala yung pangalan niya, dapat pangalan niya nakalagay doon sa Jacob. Basahin natin, bakit? Pinagpalit niya sa isang mangkok na pagkain. Yung kanyang spirituality at ang kanyang material. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 12, talatay 15 at 16. Napakaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol. At dahil dito'y mahawa ang marami. 16, baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ng Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Amen. 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 Ang sabi rito, napakaingatan nyo na baka sino man hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Na baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan. Ano yung ugat ng kapaitan dyan? Yung tinatawag, mga minamahal, ng mga dawag. Yung weeds ng paglilingkod natin sa Diyos, yung dawagan, na ininis tayo ng pagsusumakit sa sanlibutan, ng kalayawan, ng mga bagay, ng mga material sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat ang sanlibutan ay lilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mga minamahal, sabi ng Biblia, huwag tayong tumulad kay Esau. Nasabi rito, baka sino man sa inyo ang mapakiapid. Pag ikaw may asawa ka na, nakipagrelasyon ka pa sa iba, pakikiapid yan. Ipinagpalit mo sa isang lugaw, sa isang mangkok na pagkain. Yung langit na napakaganda, na ang kalansangan ay ginto. Ang bahay mo'y mansyon. Hindi ka natatanda, hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit. Lahat ng mga hinahanap ng tao, nandun na sa langit, paminamahal. Hindi ka na mangangailangan. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magugutom. Kung nagtiis ka rito, pansamantala lang yan. Kahit maghirap ka ng 100 taon dito, pero ang kaligayahan walang hanggan sa langit, maminamahal, walang kwenta, parang isang araw lang ang 100 taon dito sa mundo. Sabi, baka meron sa inyo na mapakiapid o mapaglapastangan. Ibig sabihin ng mga mapaglapastangan, yung pahalagahan mo higit sa lahat ang material kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Paglapastangan sa Diyos yan. Insulto sa Diyos yan, nilapastangan mo ang Diyos. Ipagpalit mo siya sa lalaki, ipagpalit mo siya sa trabaho, ipagpalit mo siya sa babae, ipagpalit mo siya sa mga material na bagay. Paglapastangan sa Diyos yan. Biro mo, ibinigay sa iyo ng malapang ng Diyos ang buhay niya. Nakatawan tao siya. Ang sabi, narito, huwag kayong matakot munting kawan sapagkat iniibig ng inyong Ama sa langit, ibigay ang kanyang buong kaharian. Pati kaharian niya, ibinigay na sa atin. Pati buhay niya, ibinigay sa atin, tapos ipagpalit mo lang siya. Dahil sa pita ng laman. Ipagpalit mo lang siya sa trabaho, magkano sweldo. Ipagpalit mo siya sa iyong profesyon. Ipagpalit mo siya sa mga negosyo o anumang bagay na magdadala sa iyo para mawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Malaking lapastangan sa Diyos yan. Kumbaga sa ginto, ipinagpalit mo siya, maminamahal, sa pansi. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na gaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain, ipinagbili ang kanyang pagkapanganay. Nung unang panahon, pagpanganay ka, yung mana nyo, yung inyong portion, yung inyong mamanahin, double portion yun sa iyo. Pag ikaw ang panganay, halimbawa, meron kayong 10 hektaryang lupa, at kayo'y 8 magkakapatid, ang portion mo doble pag panganay ka.
Double portion yun sa'yo. 2 hektarya sa'yo, samantalang sila tigi 1 hektarya lang. Yun ang pagpanganay ka. Tapos bukod doon, sa kultura ng Israel, mahalaga sa kanila ang paglilingkod sa Diyos. Pagpanganay ka, ikaw ang magmamana. Halimbawa, nung panahon ni Abraham, siya ang parang pinakapastor. Siya ang magiging susunod na pastor, yung panganay. Siya ang gagawin ng susunod na mahal na Panginoon, kailangan lalaki. Si Esau ang panganay dahil kambal sila, unang lumabas si Esau, bunso si Jacob. Pero nung nagutom si Esau, sabi niya, sa iyo na ang aking pagkapanganay. Pakainin mo lang ako, bigyan mo ako ng masarap na pagkain. Sa iyo na ang aking pagkapanganay. Nawala ang kanyang pagkapanganay, ginrant ng Diyos na ang panganay na ay si Jacob. Kaya nga, lahat ng mga mababasa nyo dito sa Biblia, sabi diyan, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ginrant ng Diyos na ang bunso, mga minamahal, ay maging panganay. Bakit? Nagalit ang Diyos. Galit ang Diyos sa mga taong ipinagpapalit sa material ang espiritual. Paglapastangan po yun. Ipagpalit mo sa asawa ang paglilingkod mo sa Diyos. Kung tutusin pati sa sarili mo, sabi ng Biblia, pati sarili mo, kasuklaman mo. Dahil sarili mo ang magpapahamak sa iyo. Kaya nga, ang sino magtagumpay ay siya magmamana ng lahat ng bagay na ito. Isa sa dapat mong pagtagumpayan, pati sarili mo. Pati sarili mo, kasi yan minsan ang humahadlang. Ang ating flesh, sabi ng Galatians chapter 5, verse 16 and 17, ito'y magkaaway. Ang iyong spirituality at ang iyong carnality, naglalaban yan, magkalaban yan. Gusto mong mag-ayuno, pero gusto nila man kumain. Gusto mong mag-choir member, pero sila man gusto mag-boyfriend, mag-girlfriend. Ipagpalit na ang pagiging choir member. Gusto ni spiritual, gusto ng espiritu mo magpagamit sa Diyos, pero sila man mas gusto ng trabaho, mas gusto ng material. Ang sabi ng Biblia, habang hindi mo napapagtagumpayan ang mga bagay na yan, kailangan mapagtagumpayan mo si Satanas, mapagtagumpayan mo sarili mo, mapagtagumpayan mo lahat ng tukso ng sanlibutan, lahat ng mga hadlang sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, hindi ka magmamana ng lahat ng bagay na ito. Sapagkat ang dadali ng Diyos sa langit ay mga overcomer, mga mananagumpay. Sabi, huwag kayong tumulad kay Jacob o kay Esau na lapastangan, ipinagpalit sa isang plato ang kaligtasan niya. Insulto sa Diyos, napakalapastangan mo. Kapag ipinagpalit mo sa trabaho, sa negosyo, sa lalaki, sa babae, ang kaligtasan mo. Kasi pagdating mo sa impyerno, yung ipinagpalit mo sa Diyos, makita mo. Makita mo ang tunay na anyo, ito pala. Lasug-lasug na yung balat, wala ng balat. Ang pangit na, no nandito sa lupa, talagang flawless. Ang kinis ng balat, ang ganda, walang kulubot. Maganda ang mata, maganda ang ilong, lahat maganda. Pagdating sa impyerno, puro uod. Ang katawan. Pandidirian mo siya. Ito ang pinagpalit ko sa langit. Nasa impyerno ngayon, kasama ko. Ito ang humila sa akin sa langit. Pagdating doon, imbis na dito, hinahalikan mo, halos inaalagaan mo, pinaliliguan mo. Pagdating doon, sasabunutan mo, sasaktan mo, bugbugin mo dahil yun ang naging dahilan. Bakit ka nabulid sa impyerno? Kaya maminamahal, maging wise po tayo. Ang impyerno, maminamahal, sinabi ng Banal na Kasulatan, ang impyerno, sabi ng Isaiah 14 verse 9, kung paano ang Diyos ay nananabik sa atin. Sabi, ang impyerno, the hell beneath, are excited. Siya ay excited na makapunta ka roon, hinihintay ka niya. Sabi, ang Sheol mula sa ibaba ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Excited din ang impyerno. Excited siya. Sabi, siya ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Kung paano ang Diyos, excited siya makapiling tayo sa langit, ang impyerno ganun din.
Excited din siya. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang tanda mo na. Mahilig ka pa sa mga lust of the flesh. Gusto mo pa ng magganap ng iba. Hindi ba rin maimpyerno? Basta meron kang ibang ipagpapalit sa asawa mo. Hindi ba rin maimpyerno? Basta magkaroon lang ako ng asawang maganda. Lalaking gwapo. Magkaroon ng profesyon. Magkaroon magarang sasakyan. Magkaroon ng malaking bahay. Hindi ba rin maimpyerno? Isang malaking kamangmangan yan. Amen? Sabi ng Biblia, for what is your life? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Kahit ikaw ng pinakamayamang tao dito sa balat ng lupa, ang buhay mo'y pansamantala. Sabi ng mahal na Panginoon sa isang lalaking napakayaman, sabi ng Lucas 12, talatang 16 hanggang 21, sinabi ng matagumpay na negosyante, sabi niya, O kaluluwa ko, magpahingalay ka, napakarami mo ng kayamanang naiipon, magpakasaya ka, uminom ka, kumain ka, sapagat marami ka ng salapi na magugugol, tatagal na maraming panahon. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw na mangmang, ikaw na haling, ikaw na ignoramus. Kung kunin ko ang iyong kaluluwa ngayon, ang iyong mga pinaghirapan ay mapapasa kanino kaya? Pag kinuha ka ng Panginoon, baka maging mitya pa yan ng buhay ng mga kamag-anak mo. Sila pa ang magpatayan dahil sa kayamanan mo. Ang dami nagpapatayan dahil sa lupa, ang dami nagpapatayan dahil sa mga mana. Pinapapatay yung mga karibal nila sa kayamanan. Gaya nung presidente sa dako ng North Korea. Dapat hindi pa siya ang magiging presidente, mayroon pang dalawang panganay na magiging presidente, dapat sa kanya, panganay niya, tsaka yung susunod sa kanya. Ang ginawa niya para siya na kagad ang maging presidente, pinapatay niya. Yung mga susunod na maging hari para siya na ang maging hari. Ganun ang sanlibutan. Pero sabi ng Biblia, for what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul? Aanin mo na makamtan ang buong kayamanan sa sanlibutan kung ang katumbas nito ang iyong kaluluwa. Wala kang kayang ipalit sa iyong buhay. Ang buhay natin ay napakalaga at isa lamang yan. Gamitin mong makabuluhan. Gamitin mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga minamahal, pag nakita ng mahal na Panginoon, siya ang number 1 sa puso mo. Lahat ng hinihiling mo, ibibigay niya sa iyo. Hindi mo na kinakailangan mag-backslide. Hindi mo na kinakailangan ipagpalit ang Diyos sa negosyo, sa trabaho, at mawala ka sa Diyos. Sinabi ng Biblia sa Psalms 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of your heart. Ibibigay na lang ng Diyos yan, hindi mo na kinakailangang ipagpalit mo pa siya. Kaya isang malaking kamangmangan, maminamahal, napabayaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Makamtan lamang ang iyong minimithi, ang mga worldly ambition, carnality, lust. Sabi ng Biblia sa lahat ng mga duwag, pag duwag ka, ayaw mong magsakripisyo bilang choir member, ayaw mo ng fasting and prayer, ayaw mong humayo, ayaw mo ng rules and regulation, duwag kang sumunod. Ang mga duwag, ang mga sinungaling, ang mga kasuklam-suklam, lalaki ka, iibig ka sa kapwa mo lalaki. Babae ka, iibig ka sa kapwa mo babae, kasuklam-suklam ka. Lahat ng mga mamamatay tao at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas na apoy. Ipagpapalit mo ba ang langit? Mga minamahal, tandaan natin, anytime pwede tayong umuwi sa langit, kahit ngayon. Kahit ngayon. Kasi sinabi ng Biblia, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ang pagpunta sa langit ay lagi ngayon. Ang pagpunta sa impyerno, pwede ring maging ngayon.
Kahapon, mga minamahal, meron akong nakita sa Facebook, teacher, nasa gasaan ng isang 16-wheeler na truck. Yung kalahating katawan nandun sa truck. Yung bewang hanggang paa nandun, naiiwan sa highway. Lumabas ang bituka, nakakahabag. Bakit? Walang panahon sa Diyos. The wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Kahit mabuti kang tao, kahit maminamahal, sabi mo pang hindi ka nag-aargabyado ng tao, tumutulong ka, hindi ka naglingkod sa Diyos, kasama ka sa wicked. The wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Pag nakalimutan mo na ang Panginoon dahil sa hanap buhay, dahil sa profesyon, dahil sa trabaho, unahin mo ang kaharian ng Diyos, lahat ng bagay idadagdag sa iyo, lalo na ang langit. Put God first. Walang mga taong nabigo, walang mga taong naging miserable ang buhay kapag inuna nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal. Tayo po'y umawit. At tayo po, bago tayo dumako sa ating mga pangailangan, awitan natin ang ating malapanong bago tayo dumako sa ating mga pangailangan. Umawit tayo ng awiting langit na inilaan. Kung meron tayong bisita, maminamahal, kindly, palapitin natin ang ating mga baguhan dito sa unahan. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas upang tayo po'y makabilang na maging tagapagmana ng Diyos sa langit. Awitin natin ang awiting ang langit na inilaan. Langit inilaan. Umawit tayo mga minamahal. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. Isa po tayo sa kinabagan ng ating mahal na Panginoon. Before the foundation of the world. Hallelujah. Nasisira, mananatili kailanpaman. Wala nang karamdaman. O kapighatian, ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Buhay Kanyang papahiran ay sino ka man. Yes, Lord, hallelujah. Gabit araw lumipas na, tanging Diyos na iwanan. Hindi nasasabi, gulo na pinangangambahan. Ang lansang ay ginto, tubig ay parang kristal. Mansyon ang tahanan, puno nagbibigay ng buhay.
ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luhay Kanyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Ang luhay Kanyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa akin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luhay Kanyang papahiran, mga luhay Kanyang papahiran, mga luhay Kanyang papahiran, kahit sino ka man. Amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, maminamalitas niyo po yung mga kamay, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Wala nang pinakamapalad, mga minamahal, sa lahat ng taong nabuhay sa mundo, kundi ang mga taong nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang pinakapalad at pinagpala, mga minamahal, pinakamasaya, kundi ang mga taong maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin. Banggitin niyo po mga dasal, mga panalangin aking pong bibitawan. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula nang ako po yung nagkaisip hanggang sa oras nito. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Maminamahal, panalangin po natin ating mga bisita. Dakilang Ama sa langit, O Diyos, patawarin mo po sila, isulat mo kalma pangalan sa aklat ng buhay, gayon mo sila mga tunay na anak mo, mahal na Panginoon. Idinadalangin po namin na hindi nawa ito una tuloy ng kalang paglapit, paglilingkod. Ito na po'y maging simula, pangawakan mo po sila hanggang sa pagbabalik mo, makapiling namin sila sa paglilingkod sa iyo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga bisita, maminamahal, mag-decide kayo magpabautismo. Ilulubog kayo sa tubig, simbolo ng paglibing ng ating makasalanang buhay at pag-awa natin. Tayo po yung mga malilinis na sa harapan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Pwede na kayong bumalik sa ating upuan, sa ating mga bisita. Maminamahal, sama-sama po tayo manalangin sa ating mga kahilingan, sa ating mga prayer request, sa ating mga pangailangan. Ano man ang ating mga kahinaan, mga minamahal, idulog natin sa Diyos. Ano man ang ating mga karamdaman, mga problema, mga natitira pa nating mga kapintasan, ang tanging mahal na Panginoon Diyos lamang ang may kapangyarihan magbago sa atin, sapagkat siya po ang lumikha sa atin, siya ang lumilok sa atin. Hilingin lang natin, magpakumbaba tayo, mingin ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon upang tanggapin natin ang kagalingan, ang pagbabago, ang kalutasan ng ating mga problema, maminamahal. Sama-sama tayo manalangin sa panalangin natin, beloved Pastor. Hallelujah.
Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, Panginoon, sama-sama po namin idinadalangin sa iyo, dinudulog sa iyo ang mga taglay namin, mga karamdaman, mga problema po namin, ang mga natitira po namin, mga kahinaan, malapang mga alinlangan sa aming mga puso, Panginoon, tulungan mo kami na higit na pahalagahan, higit sa lahat ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo mga anak mo, pangawakan mo po sila, patatagin mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong kalakasan, dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal, ang kabilang kamay. Patong natin sa bahagi natin mga katawan may sakit. Banggitin natin na lahat ng gawa ng kalaban, mga karamdaman, mga problema, malutas, mga bisyo, mga kainaan, halin mga makasanlibutang gawain. Sinasuway namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demos of infirmities and diseases, demos of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, arthritis, lahat ng sakit at karamdaman pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of vices, problem, hallelujah, kasat in Jesus' name, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. Vices be gone, problem be solved in Jesus' name, hallelujah. Demons of unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Bless us, O Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Maminamahal, kindly tumayo po tayo sandali, sabay-sabay tayong sisigaw bilang appreciation. Isa sa mga kinalulugdan ng Diyos, maminamahal, sa ating ministeryo, yung ginagawa natin pagkatapos po ng ating banal na gawain, lumulundag po tayo sa tawa kasi yan ay appreciation. Nalulugod ang Diyos kapag natutuwa tayo, maminamahal, sa ibinigay niya sa ating pagpapatawad at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Yan po yung appreciation. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, maminamahal. At tayo po idadako sa ating mga announcement, maminamahal, pero kukuha muna tayo ng special love offering. Pakinggan nyo maigi ang announcement, maminamahal. This coming Sunday, may pagbabago po ang ating pong banal na gawain. May pagbabago, pakinggan natin sa ating mga announcement. Dito ang ating beloved brother, beloved preacher, beloved brother Lando. At kukuha muna tayo ng ating special love offering. Amen. Praise God. Purin po ating pinalapay ni Jesus. God bless po sa ating beloved preacher Boy Kaluya sa ating pag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. At bago tayo tumako, minamor sa ating mga announcement, tayo muna po ikukuha ng tayong special offering para po sa karagdagang pangailangan ng gawain na ating pinalapay ni Jesus. Huwag po tayo manghihinawa, minamor sa pagkakaloob dahil sabi ng Biblia, kapag ikaw ay hindi nang hinawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng panahon, ikaw ay aani ng mabuti. Praise God. Narito po, ang mananalangin natin pagkakaroon special offering upang ito ay basbasan, pagpalain natin pinalapay ni Brother John Ferrer. Amen. Ating beloved preacher Lando Montilla, itaas po natin ang hallelujah, ang ating mga special love offering. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa narito ang iyong mga anak, patuloy na sa hindi nagsasawang magbigay at magkaloob, hallelujah, na mga special love offering para sa karagdagan ng gastusin sa iyong mga banal na gawain, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa mga kamay na nagbibigay, ipagkaloob mo sa kanila ito ng doble-doble pagpapala, ngunit sa walang maibigay, dahil sa kawalan, bigyan mo ng trabaho upang sa susunod ay makapagkaloob, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus.
God bless po. Ating beloved selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Patuloy po minamahal ating pananambahan po dito sa ating pastoral house, ating minamahal na mga bisita. Mayroon po tayo 3 beses na pananambahang isinasagawa dito po sa ating pastoral house. Araw po ng Miyerkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, minamahal. Nagsisimula tayo ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At ito pong darating na linggo, minamahal, may pagbabago po ang oras na ating pananambahan. January 29 po yan, araw ng linggo. Magsisimula po tayo ng mas maaga. Magsisimula po ang pananambahan po natin sa araw ng linggo ng alas 8 ng gabi ng umaga. Dahil meron po isasagawang anniversary crusade ang ating development outreach. Hahabol po tayo ron, minamahal, kaya mas maaga po tayo magsisimula dito upang makahabol po tayo sa anniversary crusade po ng Dinalupihan, Bataan. Alas 8 po ng umaga ang ating pananambahan sa araw po ng linggo. Diyan po ay January 29. Amen. Praise God. Sa susunod na linggo, balik na po sa dating oras, alas 9 po ng umaga. Yan po, minamahal. At mayroon din po tayong Facebook Live, Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po yan, minamahal. At ipapanood yan sa ating Facebook Live, minamahal. Alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po ng gabi, Lunes yan hanggang Sabado. Maging ating television program sa PTV Channel 4. Tuwing araw po lamang yan ng Sabado. Alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung radio program po natin sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po ating mga schedule, minamahal ating mga programa sa TV, sa radyo, minamahal ating schedule, ating pananambahan dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong bautismo sa ating minamahal na mga bisita. Huwag po nyo lilisanin ang bahay sambahan, hindi po kayo nababautismohan upang makumpleto po nyo, minamahal, yung reglamento ng kaligtasan, katulad na ating napag-aralan, minamahal. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Hindi po araw ng bukas, hindi mamaya o bukas sa isang linggo, kundi ngayon na po, minamahal. Dahil minamahal, dumating man ang ating pinamalapay ni Jesus at kayo nabautismohan, kasama kayo sa rapture, minamahal. Kung hindi kayo nabautismohan, kinalulungkot po namin, minamahal, may iwan po kayo. Kanya po kahalaga ang bautismo, minamahal. Kaya meron tayong bautismo, libre po ang bautismo po dito. At yung damit na yung suot-suot, minamahal, hindi po mababasayan. Meron po tayong gagamitin baptismal robe. Mamaya po may magpapaliwanag po sa inyo sa kahalagahan po ng bautismo. Kaya huwag kayo lilisan na hindi po kayo nababautismo, na po makumplito po yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Amen, praise God. Meron tayong lihans, minamahal. Meron din po tayong counseling. May mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa ating pinalapay ni Jesus. Mangyari po lamang lumapit sa ating beloved preacher's area. Diyan po ating beloved ordained preacher. Nakahanda po siya na kayo po ipaglingkuran. Amen, praise God. At kung wala na po, minamahal, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinalapay ni Jesus. At tinatapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito, maging sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Brother Renato Di Barukot. Amen, praise God. Ay tumayo na po, minamahal, magpasalamat na po tayo sa ating pinalapay ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, very big preacher, Brother Renato Montilla. Tayo manamahal, magpasalamat sa Diyos ng Diyos. Mapatigin ng Diyos, mapagpalaming Ama, Diyos na makapagin sa lahat, sa matamis na at makapagin pangasos, malapunan, patuloy po kayo nakpupuri, nakpasalamat siya malapunan, sa natapos na yung pagpupuri siya malapunan, mula sa maagang kasalang sa hapon ito, malapunan. Maraming salamat po, malapunan, magmula sa pag-MC, mga Jobul songs, solemn songs, mga buhay na patuloy makapatid, magsilbi kalagdahin, malabat tayo, malapunan, mag-isa mga awitin, beloved children's choir, mag-yung adults choir, Finance Choir, malapunan. Maraming salamat po, malapunan. Lalo tigit sa lahat, yung mga pinadama mo sa amin, malapunan. Yung matamis na bisis sa aming kalagitnaan, malapunan. Maraming salamat po, malapunan. At ganito po, malapunan. Yung mga salita, yung mga aral, ito po aming pinakapagkainan, magugutin mo makaluha, malapunan. Maraming salamat po, malasaluya, sa dagong pagbibigay. Puring ka, malapunan. Patuloy po aming pagpalahin, malapunan. Hallelujah. At mag-isa yung pagsamantala, pag-iwalay, malapunan. Kung paano mo madinako, malapit sa luz sa malagaway, malad makapatir, malapit noon, maging sa kaling pag-uwi, malapit noon, pag-ingatan niyo po sila, ilay sa mga diskrasya at kapapagan, malapit noon, malapit may parting maluluhati, ligtas at payapa at mga anak mo, malapit noon. Maraming salamat po, malapit ito po sa madalangin, sa matamis, at makapaginat pa sin Jesus.